Kabanata 181. Damn it! Sino itong matandang ito? Sa pagkakataong iyon, dahan-daang naglakad ang isang lalaki. Anong nangyayari? Lumingon si Willow at nakita niya si Luis. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumapit sa kanya at malungkot na sinabing, Luis, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sinasadya nila ako. Napangiti si Madam Nira. Oh, Mr. Lucas, may kaugnayan ba siya sa iyo? Bakit hindi ko alam iyon? Napakagatlabi si Willow, hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Maisie sa mga oras na ito. Nagpupusta lang siya na hindi alam ni Maisie ang tungkol sa De Arma. Dahan-daang lumapit si Luis kay Madam Nira. Madam Nira, pasensya na po. Sana mapatawad mo ang pinsan ko kung nasaktan ka niya. Hey, pero nangako lang siya na hindi ako kawan ng pamilya Lucas at hahayaan akong hindi masaktan. Kumunat ang noo ni Luis at malamig na tinitigan si Willow. Ibinaba ni Willow ang ulo at napakagatlabi. Bakit ito nangyayari? Kung titingnan mo ang ugali ni Luis sa matandang hag na ito, hindi ba't sasample sa akin ang mga sinabi ko? Ayaw munang pakialaman ni Luis ang bagay na ito, lalo na ang pagtulong kay Willow. Ngunit ito ay may kaugnayan sa reputasyon ng pamilya Lucas, at hindi ito makakabuti sa pamilya kung si Madam Nira ay hindi masaktan ni Willow. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong masasagot ang lahat. Nilinga ni Luis ang kanyang ulo at pinandilatan si Willow ng walang emosyong mga mata. Ikaw, humingi ka ng tawad sa ginang. Luis, ako, kalimutan mo na. Masyado na akong matanda para makatanggap ng tawad mula sa kanya. Papuntahan mo na lang ako sa nanay mong si Larissa balang araw. Gumuso si Madam Nira, saka lumingon kay Maisie at sinabing, Z, let's go. Sige, ngumiti si Maisie at saka itinulak palayo ang wheelchair. Lumingon si Luis at pinanood ang pag-alis nila. Maya-maya, lumamlam ang ekspresyon niya. Alam niyang hindi sinasadya ni Madam Nira na pahirapan sila, maliban kong. Luis, sorry, kasalanan ko ang lahat. Ako, talagang alam mo na ikaw ang may kasalanan. Pinandilatan siya ni Luis, ipinasok ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, at sinabing, huwag mong isipin na tutulungan kita dahil lang sa pinsan kita. Kung ang pamilya Lucas ay magdusa ng anumang kahihinatnan dahil lamang sa iyo, hindi ko ito hahayaang lumagpas, kahit na pinsan kita. Bago tumalikod para umalis, huminto siya at sinabing, mas mabuting gumawa ka ng isang bagay para ipaliwanag sa aking ina. Na-offend mo si Madam Nira. Malamig na tinitigan ni Larissa si Willow gamit ang matalim nitong titig na parang may bullseye sa mukha. Nanginginig si Willow at napakagatlabi. Wala akong planong masaktan si Madam Nira. Si Maisie lang ang kausap ko. Kinaiinisan lang ako ni Maisie kaya pinagsalitaan muna ako ng bastos habang inalalayan siya ni Madam Nira. Pamwesto sa gilid si Luis habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa at magkadikit ng mahigpit ang mga labi, sinulyapan siya ng hindi gumagawa ng ingay. Kumunat ang noo ni Larissa. Kalimutan mo na sina Erwin at Nolan. May alalay pa si Maisie ngayon si Madam Nira. Hindi ba siya masyadong sikat? Bukod doon, ano ang gustong sabihin sa akin ni Nolan noong aalis siya noong isang araw? Kung may alam ako, Tita Larissa, huwag kang mag-alala, pupunta ako at hihihingi ng tawad. Anong silbi ng paghingi mo ng tawad sa kanya? Matigas na sabi ni Larissa, tatanungin ulit kita. Totoo ba lahat ng sinabi mo sa akin noon? Kung palagi siyang pinupuntirya ni Maisie at pinapahirapan ang kanyang buhay, bakit siya magiging sikat? Isantabi natin sina Nolan at Erwin. Ibang klase si Madam Nira, ang tipo ng tao na pinakaminamaliit ni Madam Nira ay isang mapanlinlang na babae. Kaya, dahil naglakas loob siyang magsalita para sa Maisie na iyon, ipinapakita lamang nito. Natiyak na nakuha ni Maisie ang kanyang tiwala at paghanga sa pamamagitan ng ilang pambihirang katangian o kanyang personalidad. Kabanata 182. Kung ito ay tulad ng kanyang inilarawan, at siya ay nakikipag-usap lamang kay Maisie ngunit siya ay na-target ng huli, walang dahilan kung bakit si Madam Nira, isang bystander lamang sa oras na iyon, ay magboses para sa isang hindi makatwirang babae. Kaya kung titingnan ko ito mula sa pananaw na ito, malaki ang posibilidad na si Willow ang unang hindi gumalang sa kanila. Tita, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Hey, malalaman ko kung nagsisinungaling ka sa akin, Willow. Kung maglalakas loob kang magtago sa akin o magsinungaling man lang sa akin, hinding-hindi kita patatawarin ng ganoon kadali, kahit na anak ka ni Marina. Kung tunay na nagsilang ang kapatid kong babae sa gayong mapanlinlang na anak na babae, mas gugustuhin kong hindi siya kunin.
Talagang natarante si Willow at nakaramdam ng labis na hindi pagkakasundo sa kaibuturan. Paano naging ganito ang mga bagay? Hinatid ni Maisie si Madam Nira sa ground floor ng Nira Tower. Hinawakan ni Madam Nira ang kamay ni Maisie. Talagang masaya ako na sinamahan mo ang isang matandang babae na tulad ko sa isang Afmonti ngayon. Dahil walang anak si Madam Nira, si Maisie ay nagsimulang lumaki sa paglipas ng mga araw na siya ay isang taong mahilig sa alahas tulad ng kanyang sarili. Napangiti si Maisie. Magtitimpla ako ng tsaa para sa iyo ng personal kung gusto mong uminom ng tsaa sa hinaharap. Hindi mo na kailangang gumastos ng pera para pumunta sa hotel para sa high tea session. Binibini, kung wala kang planong magsimula ng bagong kumpanya, hiniling ko sana sa iyo na mapunta nag-tailor jewelry. Walang anumang hamon kung pupunta ako sa iyo. Kung nais kong gawin ang aking disenyo, ang nangungunang alahas sa mundo, ang pagsali sa tailor jewelry ay ang pinakamabilis na paraan upang makamit iyon. Tiyak na madali ang papaya na ang aking mga alahas ay sumikat sa internasyonal na antas kung ilulunsad ko ang mga ito sa ilalim ng pangalang tailor jewelry. Kitang-kita ni Madam Nira na napaka-low-key talaga ng ugali ng dalagang ito. Hindi niya sinabi sa akin na siya si Zora, at hindi rin siya umasa sa relasyon nila ni Mr. Goldman para humingi ng pakikipagtulungan sa akin. Ipinapakita nito na ayaw niya talagang umasa sa sinuman. Ito ang pinakamagandang katangian niya na karapat-dapat sa aking paghanga. Nagmamadaling lumapit ang babaeng katulong ni Madam Nira at may ibinulong sa kanyang tenga. Tumanggaw si Madam Nira pagkatapos marinig ang sasabihin niya, "I say, Madam Nira, mukhang occupied ka. Aalis na muna ako kung ganoon." "Sige." Nakangiting tumanggaw si Madam Nira. Pagkapasok ni Maisie sa kanyang opisina, nakita niya si Nolan na nakaupo sa sopa habang nakakross ang mga paa at nagbabasa ng isang jewelry magazine. Tila ang tagal na nitong naghihintay sa kanya. Nang hindi itinaas ang kanyang mga talukap, alam niyang siya na ang bumalik. Parang gusto ka talaga ni Madam Nira. Matagal na niyang inanyayahan ang kanyang batang asawa para uminom ng tsaa, kaya naghintay siya ng napakatagal. Ano ang maaari kong gawin sa kasikatan ng aking asawa? Napatingin si Maisie sa kanya. Hindi naman masamang magpanatili ng magandang relasyon kay Madam Nira. Siya nga pala, kanina mo pa ba ako hinihintay dito? Isinara ni Nolan ang magazine at iniangat ang ulo. Oo, kanina pa kita hinihintay. Nakilala ko ang iyong ama. Natigilan si Maisie ng ilang segundo. Huwag mong sabihin sa akin na sinabi mo sa aking ama ang tungkol dito. Maliban sa De Arma, sinabi ko na sa kanya ang lahat ng dapat sabihin, walang pakialam niyang tugon. Ibig sabihin, bukod sa pagkakakilanlan ni Marina, sinabi ni Nolan kay Stephen ang ginawa ni Willow. Ibinaba ni Nolan ang magazine, dahan-daang bumangon, at naglakad palapit sa kanya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit? Naglakas loob si Willow na lapitan si Madam Lucas gamit ang iyong pagkakakilanlan. Kumunat ang noo ni Maisie. Talaga, ano ang ginawa ni Willow para kumbansihin ang pamilya Lucas na anak siya ni Marina? At ang pangunahing bagay ay hindi pa siya nalalantad. Naglalakbay na si Willow kasama ang mga miyembro ng pamilya Lucas sa araw ng auction. Ibig sabihin ay kinuha niya ang aking pagkakakilanlan at ginamit niya ito upang lapitan ang mga Lucas mula pa noong nakalipas na panahon. May naiwan bang gamit ang nanay mo pagkatapos niyang pumanaw? Biglang tanong ni Nolan. Natigilan si Maisie at agad niyang naalala na tinawagan siya ng kanyang ama noong isang araw at sinabing inaayos niya ang mga gamit ng kanyang ina. Kabanata 183. May naiwan kaya si nanay? Pumalik si Willow sa Vanderbilt Manor at gustong makausap ang kanyang ina at makaisip ng solusyon ang kanyang ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Stephen na nakaupo sa couch na may malabong ekspresyon pagkapasok niya. At sa hindi malamang dahilan, nakaluhod sa gilid ang kanyang ina. Tatay, anong nangyayari kay mama? May mukha ka pa para tanungin ako niyan. Sa sobrang galit ni Stephen, hinampis niya ang mesa at tumayo. Walang hiya talaga kayong mag-ina. Ang lakas talaga ng loob mong nakawin ang bracelet na pag-aari ng nanay ni Z. Kung hindi siya tinawagan ni Nolan at sinabi sa kanya na si Willow ay nagpapanggap na anak ni Marina doon sa publiko, na humantong sa kanya upang malaman na ang Pulse Heiress sa kahon ay nawawala, maaaring hindi niya alam na ang kanyang anak ay maglakas loob na pumunta sa lawak na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Madam Vanderbilt ang kanyang anak na kumilos ng ganito kabanggas, kaya naupo na lamang siya doon at hindi nang ahas na magsalita. Nagbago ang ekspresyon ni Willow, at hindi niya namamalaya na hinawakan niya ang siwang ng kanyang manggas. Dad, hindi ko alam ang sinasabi mo.
How dare you deny it? Nagngangalit ang mga ngipin ni Stephen. I dare you to tell me now, sino ang nanay mo? Si Marina de Arma ba o si Layla Scott? Si Layla na nakaluhod sa sahig ay yamakap sa hita ni Stephen habang umiiyak ang mga mata. Mahal, kasalanan ko lahat ito. Patawarin mo sana si Willie para sa akin. Ikaw, lumayo ka sa akin. Sinipa siya ni Stephen at tinuro siya. Ayaw pa nga ng iyong anak na kilalanin ka bilang kanyang biolohikal na ina, at siya pa nga ang may kakayahang magsabi ng gayong mga mapaghimagsik na bagay. Maglakas loob ka bang sabihin sa akin na wala itong kinalaman sa iyo? Hindi inaasahan ni Layla na malalaman ito ni Stephen ng ganoon kabilas. Tapos na ang lahat. Galit na sinaway ni Stephen si Willow. Ibalik mo ang bracelet. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko sa iyo. Dad, bakit kailangan mo akong prituhin ng ganito? Naghihisteryosong umungol si Willow. Wala naman akong ginawang masama. Kinuha ko lang yung bracelet niya, bakit ko ibabalik? Inagaw na sa akin ni Maisie si Nolan, kaya anong masama kung kunin ko ang identity niya? Kinuha ni Stephen ang mug sa mesa at inihagis sa kanya. Tumama ang mug sa pisngi niya at agad itong namula. Hinawakan ni Willow ang pisngi niya habang nakatitig sa kanya ng blanco. Sinaktan mo lang ako. Ibalik mo ang bracelet. Puno ng purong galit ang mga mata ni Stephen. Hinubad ni Willow ang bracelet at galit na inihagis sa sahig. Ang bracelet ay nabasag sa isang iglap. Ayoko sa iyo. Si Willow ay tumakbo palabas ng Vanderbilt Manor nang hindi lumilingon. Nagmamadaling humabol si Layla. Willie. Malakas na humakbang si Stephen at pinulot ang basag na bracelet. Ito ay isang bagay na orihinal na gusto niyang ibigay kay Maisie, ngunit hindi niya inaasahan. Hindi ko man lang maprotektahan ang bracelet na ito. Inilibot ni Madam Vanderbilt ang kanyang mga mata. Diba bracelet lang? Tingnan mo, bakit kailangan mong gumawa ng eksena dito? Inay, kung susubukan mong maging maingay muli, dapat kang nang bumalik sa ating ancestral mansion. Ikaw, natigilan si Madam Vanderbilt. Nanlamig ang mga mata ni Stephen habang pinupulot ang sirang bracelet at umakyat ng hindi na umimik pa sa ina. Galit na galit si Madam Vanderbilt, ngunit hindi siya nang ahas na ilabas ang kanyang Polly. Anak, nagre-rebel siya. Madilim ang kalangitan sa gabi. Fog ang mga bintana ng sasakyan na nakaparada malapit sa park, at nakahiga si Layla sa mga bisig ng lalaking namumula ang pisngi. Pinigilan ni Layla ang lalaki habang papalapit ito sa kanya at gustong mag-iwan ng hiki sa kanya. Pervert ka, papatayin kita kung ako ay matuklasan ng matandang iyon pag uwi ko. Pagkasabi noon ay pinulot ni Layla ang kanyang damit at dahan-daang sinuot. Nagsindi ng sigarilyo ang lalaki, binuksan ang bintana ng sasakyan, nagsimulang manigarilyo, at humirit. Mukhang napakaganda ng buhay mo sa lahat ng mga taon na ito, lalo na pagkatapos pakasalan si Stephen Vanderbilt. Akala ko nakalimutan mo na lahat ng dati mong customer, pati ako. Agad na lumabo ang ekspresyon ni Layla sa pagbanggit ng pariralang mga lumang customer, ngunit hindi siya nagpahayag ng inis na ekspresyon. Kabanata 184. Ano bang pinagsasasabi mo? Paano kita makakalimutan, Nels? Hehe, hindi mo ba ako pinupuntahan kapag nag-iisa ka? Inilagay ni Nelson ang magaspang na mga daliri sa kanyang baywang. Reklamo ni Layla, wala siyang interes sa akin, ano ang magagawa ko? Damn it! Kung hindi dahil sa paglilihi ng isang anak na lalaki, at si Stephen ay tumatanggi na hawakan ako sa panahong ito, bakit ako magkakaroon ng ganoong ideya? Si Stephen ang nagtrato sa akin na parang putik, kaya hindi niya ako masisisi kung bakit ko siya niloko. Gayunpaman, dahil naibalik ko si Willow sa Vanderbilts at nakipag-usap sa kanya na kilalanin siya bilang kanyang anak, tiyak na makakapanganak ako ng anak na lalaki ng iba at gagawin ko ang parehong muli sa pagkakataong ito. Tumawa si Nelson. Sa tingin ko tiyak na narito ka dahil sa ibang bagay, hindi ba? Kilalang kilala mo ako, Nels. Bakas sa mukha ni Layla ang isang bakas ng kasamaan habang sinasabi niya, narito ako dahil sa isang bagay lamang. Alam ko kung ano ang ginagawa ng mga taong naglilingkod sa iyo, kaya kung handa kang gawin ang isang bagay na ito para sa akin, tiyak na babayaran kita ng malaking halaga. Oh, parang ang sakit ha, sabi ni Nelson habang bumubuga ng usok. Malamig nang umiti si Layla. Kailangan kong alisin ang isang tao mula sa buhay para sa aking anak. Kinabukasan, nagdala si Stephen ng isang brocade box sa Black Gold Group at iniabot kay Maisie. Hindi ko inaasahan na kukunin ni Willie ang bracelet ng nanay mo. Sa kasamaang palad, sinira niya ito. Isang bracelet ang nasa brocade box.
Gayunpaman, bukod sa mga bahagi na nilagyan ng ginto, ang buong pulse heiress ay nabasag sa mga piraso. Sinisi ni Stephen ang sarili niya. Inayos niya ang lahat ng mga bagay na ito dahil plano niyang ibigay ang lahat kay Maisie. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mag-inang duo ay pumasok sa kanyang study room at makahanap ng isang bagay na hindi nila dapat hinahawakan. Sa pag-iisip nito, hindi naiwasang magsisi ni Stephen. Isinara ni Maisie ang brocade box. Ibabalik ko ito. Wala na akong sasabihin. Tungkol sa bagay na ito, tiyak na ituturo ko kay Willie ang isang aral na labis kong utang sa iyo sa mga nakaraang taon. Pinagdikit ni Maisie ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang mga mata matapos siyang pakinggan. Well, hindi rin ako kwalipikadong magsabi ng kahit ano tungkol sa iyo. Siya lang ang kamag-anak ko ngayon, kaya anong magagawa ko? Huwag kang mag-alala, hihiwalayan ko si Layla pagkatapos nito. Ikaw, gusto mo ng divorce? Gulat na napatingin si Maisie sa kanyang ama, marahil ay hindi niya akalain na hihiwalayan pa ng kanyang ama si Layla. Matagal na itong iniisip ni Stephen. Kung hindi ko sila ibinalik sa Vanderbilts para sa kapakanan ni Willow, hindi ka sana nagkamali noon. Alam kong nagrereklamo at hinahamak mo ako sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, pareho silang lumagpas sa aking ilalim, sa pamamagitan ng paggawa ng gayong masamang gawain. Ako ang nagdulot ng pinsala sa iyo noon. Mukhang kalmado ang ekspresyon ni Stephen. Talagang nagtanong si Nolan tungkol kay Maisie nang tawagan siya nito kahapon. Hindi niya akalain na ang desisyon niyang pakasalan si Layla noon ay tatabon sa kaseryosohan ng pagkabata ni Maisie na hindi pa rin siya naniniwala sa kasal sa ganoong edad. Bilang ama, hindi niya akalain na sisirain niya ang pagkabata ng kanyang anak at maaapektuhan ang buong buhay nito. Mabuting tao si Mr. Goldman. Sa palagay ko, maganda ang pakikitungo niya sa iyo. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay sa kasal ay ang relasyon sa pagitan ng dalawang tao. Taos-puso akong hindi nagnanais na ikaw at si Mr. Goldman ay maharap sa parehong sitwasyon na naranasan namin ng iyong ina noong nakaraan. Umalis si Stephen pagkasabi nun. Si Maisie na naupo sa upuan niya na Blanca ay napatitig sa sirang bracelet na nakapatong sa brocade box. Kabanata 185. Isang text message ang biglang lumabas sa screen ng cellphone ni Maisie. Pinawi ni Maisie ang kanyang tingin, kinuha ang telepono, at binasa ang laman ng text message. Agad na nagbago ang kanyang tingin nang tumayo siya. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng kanyang silid at nabangga si Kennedy. Tinanong siya kaagad ni Kennedy, ano ang problema? Ang aking ama ay nasangkot sa isang aksidente. Hindi na nagkaroon ng panahon si Maisie para magpaliwanag ng sobra at tumakbo palabas ng opisina. Nakita ni Kennedy ang kanyang hitsura na nataranta. At agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig niyang sinabi ni Maisie na si Stephen ay nasangkot sa isang aksidente. Dapat akong pumunta at sabihin kay Mr. Goldman ang tungkol dito. Dumating si Maisie sa underground parking at nakita niyang nakabukas ang pinto ng sasakyan ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay nakahiga sa manibela na hindi gumagalaw. Tatay, lalakad na sana siya para tingnan siya nang natigilan siya ng may taser. Nakita niya ang mukha ng lalaking bumulaga sa kanya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Itong lalaking ito, maya-maya ay bumagsak siya sa lupa. Itinulak siya ng dalawa pang nakamaskara na lalaki sa isang van habang ang lalaking may taser ay hinayla ang kanyang cap pababa, sumugod sa front passenger seat, at sumakay sa van. Nagsara ang pinto ng van, at mabilis na umalis ang van. Sa black market ng underground freeway, unti-unting nagising si Maisie sa pamamanhid, nalaman na lamang niyang nakahiga siya sa isang malamig na bakal na kama na nakakulong ang kanyang mga kamay at paa sa mga tanikala. Anong nangyari? Naalala niyang pumunta siya sa parking lot para hanapin ang kanyang ama, at pagkatapos, yung lalaking yun, nilaibat niya ang tingin sa madilim na silid. Ang mga batik-batik at dilaw na dingding ay natatakpan ng mga pahayagan. Isang mesa at bakal na kama lang ang nasa kwarto at walang ibang kasangkapan. Umupo siya patagilid, hinayla ang kadena, at napagtantong nakalok ito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang nakamaskara. Si Maisie ay naging mapagbantay. Sino kayo? Hindi mo kailangang malaman kung sino kami. Kami ay mga tao lamang na binabayaran sa pamamagitan ng pagtupad ng mga gawain para sa iba. Sinenyasan ng lalaking may makukulay na damit, na nangunguna sa team, ang mga lalaki sa tabi niya, at dalawang lalaki ang lumapit sa kanya at idiniin siya sa kama. Ano ang gagawin mo? Kung pera ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Nagpumiglas si Maisie habang ang takot ay kumalat na parang apoy sa loob niya.
Napagtanto niya na maaaring siya ay na-set up. Sino ba yan? Huwag kang kabahan, wala kaming gagawin sa'yo. Lumakad ang lalaki papunta sa kama, iniunat ang kanyang kamay, at hinaplos ang kanyang magandang pisngi. Thirst, thirst, thirst. Ang ganda. Bahagyang nagsikip ang mga pupils ni Maisie. Patuloy niyang pinapakalma ang sarili sa loob at sinabing, kahit magkano ang ibinayad sa iyo ng kabilang partido, madodoble ko ang halaga. Hehe, hindi namin kailangan ng pera. Pinawi ng lalaki ang kanyang kamay, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, at naglabas ng isang syringe. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maisie. Anong gagawin mo sa akin? Hawakan mo siya. Hindi pinansin ng lalaki ang tanong niya, at mahigpit siyang idiniin ng mga lalaki sa tabi niya sa kama. Pagkatapos ay hinailan ng taong may hawak ng syringe ang kamay niya. Tumigil, tumigil ah! Ang karayom ay tumusok sa kanyang braso, at ang kanyang mga kalamnan ay hindi nakakarelax sa ilalim ng ganoong tensyon. Nang iturok ng lalaki ang malamig na likido sa kanya, ang sakit ay naging sanhi ng pagkamanhid ng buong braso. Bitiwan mo ako! Naramdaman na lang ni Maisie na nagsimulang uminit ang dugo sa buong katawan, habang ang lahat ng kanyang pandama at persepsyon ay naging abnormal dahil sa gamot na dumadaloy sa kanyang katawan. Humalaklak ang lalaki. Good girl, hindi ka papatayin ng bagay na ito. Kaya lang medyo nakaka-addict. Hindi mapakali si Maisie nang marinig ang salitang addictive. Baliw ka, bitawan mo ako. Si Maisie ay nagngangalit ang mga ngipin, ngunit hindi lamang siya ay hindi makapagbigay ng anumang lakas, ngunit nagsimula pa siyang pawisan sa kanyang mga palad. Napakagaan ang pakiramdam niya, at sa ilalim ng epekto ng ecstasy, naramdaman niya ang mga eksena sa paligid at nagsimula na siyang magbago. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito at pakiramdam niya ay umiikot ang buong kisame. Kabanata 186. Noel Nolan. Akala ni Maisie na kamukha ni Nolan ang lalaking katabi niya, ngunit dahan-dahan itong umupo at lumapit sa kanya. Ano ang tawag mo sa akin? Marahang itinaas ni Maisie ang kanyang kamay para hawakan ang kwelyo ng lalaki ngunit napagtanto niyang hindi si Nolan ang lalaki, kaya agad niya itong itinulak palayo. Lumingon siya, at may ilang lalaki na magkamukha. Inilahad nila ang kanilang mga kamay patungo sa kanya na may kasamang mga ngiti. Napayakap si Maisie sa kanyang ulo, napasigaw siya dahil hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng kanyang kagandahan. Ang gamot na ito ay talagang malakas. Nang makitang halos mawala na siya ng malay, alam ng mga lalaki na nagkaroon ng bisa ang gamot. Ibibigay ko ang natitira sa kanya bukas. Tumalikod na ang mga lalaki para umalis, ngunit bumukas ang pinto. May pumasok. Namumutla ang mga tao sa loob. May nakita silang pailay na lalaking may tungkod na pumasok kasama ang ilang matipunong lalaki. Tinanggal niya ang kanyang sombrero. Ibigay mo sa akin ang babaeng iyon. Gerald, ano ka? Tinukot mo ang kasintahan ni Mr. Goldman at dinala sa aking lugar. Sinusubukan mo bang ipasok ako sa gulo? Mukhang namutla ang pailay. Hinampis niya ng tungkod ang lalaki. Kasintahan ni Mr. Goldman. Siya, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Hiniling sa akin ni Nelson na kidnapin ang anak ni Stephen Vanderbilt. Hindi namin alam. Itinutok ni Gerald ang kanyang tungkod sa kanya. Hindi ko mail iligtas si Nelson Baker. Patakbuhin mo siya sa abot ng kanyang makakaya. Ipadala agad ang babaeng ito sa ospital. Si Mr. Goldman ay naghahanap sa kanya ngayon. Kapag nabulabog ang lugar ko, bubugbugin kita. May problema. Isang batang lalaki ang tumakbo papasok. Gerald, nandito na ang mga tauhan ni Mr. Goldman. Natigilan si Gerald, binigyan sila ng matalim na titig, at naglakad palabas gamit ang kanyang tungkod. Nagkagulo ang kasino. Ang isa sa mga sugarol ay nakayakap sa kanyang ulo sa isang sulok, habang ang mga manlalaban na nabugbog ng masama ay nakahandusay sa sahig, hindi na makabangon. Mr. Goldman, pasensya na. Nabulag ang mga tauhan ko at kinidnap ang iyong kasintahan. Sinubukan kong pigilan sila. Patawarin mo kami. Ang kaguluhang ito ay nagdulot sa kanya ng malaking kawalan, ngunit ang pagkakasala sa mga Goldman ay magiging isang ibang uri ng bangungot. Kahit na lahat sila ay desperado na nagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo, alam nila kung sino ang hindi dapat galitin. Kung nasaktan nila ang butchers, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang makukulong sila na may record. Gayunpaman, maaaring mawalan sila ng higit pa sa kanilang kalayaan kung magagalit sa kanila ang mga Goldman. Nagunat si Mr. Goldman. Sinong gumawa nito? Si Nelson iyon. Inutusan siyang agawin ang iyong kasintahan, ngunit huwag kang mag-alala.
Sasanihin ko SIO kapag nakuha ko na siya sa mga kamay ko. Si Gerald ang pinuno ng mga gangster, ngunit siya ay walang halaga kumpara sa mga Goldman. Upang maprotektahan ang kanyang lugar, kailangan niyang ibigay si Nelson dahil nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanya. Lumapit sa kanya si Nolan at tumingin sa ibaba. Bibigyan kita ng 3 araw para ibigay siya. Kung hindi, maaari ka nang magpaalam sa iyong buong negosyo sa ilalim ng lupa. Oo, gagawin ko ang sinasabi mo, sagot ni Gerald na may butil-butil na pawis sa kanyang mga noo. Inilabas si Maisie, ngunit tila siya ay nababaliw dahil hindi malinaw ang kanyang isip. Lumapit si Nolan para kunin siya. Nanlamig ang kanyang katawan, at walang laman ang kanyang mga mata. Napansin ng iilang lalaki ang malamig na kapaligiran at kinilig sila. Mr. Goldman, huwag kang mag-alala, wala kaming ginawa sa kanya. Binigyan lang namin siya ng shot. Kabanata 187. Puno ng galit ang mga mata ni Nolan. Ano ang laman nito? Extra, sinipa ni Nolan ang lalaki bago pa ito matapos at bumagsak sa lupa. Namumula ang mga mata ni Nolan sa galit. Paano mo maibibigay sa kanya yan? Walang pakialam ang lalaki sa sakit na dulot ng bali at galit na sinubukang ipaliwanag, hindi ito malaking dosis. Kinailangan nilang bigyan siya ng mga shot sa loob ng 3 magkakasunod na araw para mahok siya. Masama lang ang pakiramdam niya sa loob ng ilang araw kung ito ay isang shot, ngunit hindi nila inaasahan na mahahanap sila ni Nolan. Pinuhat ni Nolan si Maisie sa magkabilang braso at nakatitig sa kanila. Kung may mangyari man sa kanya, ito na ang katapusan niyo. Sa loob ng kotse, hinawakan ni Nolan si Maisie sa kanyang mga bisig. Malamig ang mga kamay niya, kahit gaano pa niya ito kinuskos. Kinausap siya ni Nolan, ngunit tumangala lang si Maisie sa kanya, medyo mabagal. Niyakap siya ni Nolan ng mahigpit, madilim ang mga mata at nag-igting ang panga. Quincy, magmaneho ka ng mabilis. Sige, tinapakan ni Quincy ang accelerator, at pinabilis ang sasakyan. Dumating at nawala ang epekto ng gamot habang isinugod si Maisie sa ospital. Halos mawalan siya ng malay dahil sa hindi pangkaraniwang pag-indayog ng emosyon, dahilan para saktan niya ang doktor na nag-aalaga sa kanya. Tumayo ka sa akin, umalis ka, umalis ka. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya at niyakap siya. Ako ito. Huwag kang matakot. Nasa ospital ka, at walang mananakit sa iyo dito. Biglang kinagat ni Maisie ang balikat niya. Napangiwi si Nolan ngunit hindi siya tinulak palayo, mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa kanya. Mr. Goldman, ang doktor na pinakamalapit sa kanya at si Quincy ay lumakad palapit upang tulungan si Maisie na bumitaw, ngunit si Maisie ay napuno ng puot, ang kanyang mga mata ay ligaw. Agad na nagbigay ng sedative ang doktor, at hindi nagtagal ay bumitaw si Maisie. Isang napakalalim na marka ng kagat ang makikita sa shirt ni Nolan. Dahan-daang humiga si Maisie, naging matatag ang kanyang paghinga. Pinunasan ng doktor ang kanyang pawis at sinabing, ang gamot ay nagdudulot ng mga guni-guni, ngunit wala siyang gaanong laman sa kanyang sistema. Magdurusa siya ng ilang araw habang ginagamot natin siya. Natahimik si Nolan. Ang sakit sa kanyang puso ay higit pa sa sakit sa kanyang balikat. Kumunat ang noo ni Quincy. Ang ilang mga tao ay uminom ng gamot na ibinigay sa kanya para lamang makaramdam ng kaunting pananabik. At ito ay ibinibenta karaniwan sa black market mula sa daan-daang dolyar hanggang sa libo-libo. Nakita niya ang mga taong gumamit nito na nawalan ng kontrol sa kanilang mga emosyon dahil hindi nila nakayanan sa simula. Ginawa silang hindi matatag, ngunit kung patuloy nilang kinuha ito, magsisimula silang maging guman, tulad ni Dupan. Ang mga taong madalas uminom nito ay magagawang gumana ng normal at makokontrol pa ang kanilang mga guni-guni. Ngunit kapag mas nahok sila, mas malaki ang dosis na kailangan nila. Hindi ito magiging sanhi ng kamatayan, ngunit kung kukuha ito ng mahabang panahon, magdudulot ito ng schizophrenia, pananakit sa sarili, at sa pinakamasamang kaso, mawawalan sila ng katinoan. Ang hallucinogen na ito ay nagwawasak ng maraming pamilya at buhay. Sino ang magiging malupit para ibigay ito kay Maisie? Natitiyak niya na kahit sino pa ang gumawa nito, malalagay sila sa matinding panganib. Makalipas ang 3 araw, nakuha na ni Nelson ang kanyang pera at naghahanda ng tumakas, ngunit nahuli siya ni Gerald at dinala siya kay Nolan. Siya ay kalahating nawala mula sa pambubugbog hanggang sa isang pulp at nagtamo ng mga bali sa buong katawan. Kinalagkad siya sa paanan ni Nolan ng 2 lalaking nakaitim na puno ng dugo. Mr. Goldman, sinabi niya na si Layla. Ang humiling sa kanya na gawin ito. Gusto ni Layla na maadek si Miss Vanderbilt.
Kabanata 188. Lumapit si Quincy at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig. Masyadong malupit ang madroste na ito. Ipinahamak niya si Maisie para masiguro ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa kanyang huling hininga, tumangala si Nelson kay Nolan, na naka-cross-legged sa upuan. Mukha siyang demonyo mula sa kailaliman ng impyerno. Wala siyang ekspresyon sa mukha, habang malamig at matalas ang amber niyang mga mata, na nagmumukha siyang demonyo. Inalis ni Nolan ang kanyang mga binti sa isang bagong posisyon sa pag-upo. Sumandal siya at tumingin sa kanya. Kung aamin ka, hahayaan kitang mabuhay. Napuno ng luha ang mga mata ni Nelson nang makita ang pag-asa. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Nolan ay naglabas ng lahat ng kinang sa kanyang mga mata at iniwan lamang sila ng takot. Baliin ang kanyang mga kamay at paa. Ipalaganap ang salita na sino mang magtangkang iligtas siya ay magberones ng parehong kahihinatnan. Tumayo si Nolan at umalis nang hindi lumilingon. Sinenyasan ni Quincy ang mga lalaki gamit ang kanyang mga mata at sinundan si Nolan palabas. Tinala ni Gerald ang kanyang mga tauhan upang tingnan ng matagal pagkaalis nila. Nang makita ang kakilakilabot na hitsura ni Nelson, kinilig si Gerald. Tingnan kung ano ang nangyari kay Nelson. Alamin kung sino ang hindi magagalit, baka magustuhan mo siya. Si Nelson ay nagturo sa kanyang mga tauhan. Opo, Ginoo. Sumunod ang mga lalaki, ayaw nilang magdusa ng parehong kapalaran. Kung bali ang kanilang mga paa at hindi sila magamot, habang buhay na lang silang may kapansanan. Kung mayroon silang pagpipilian, mas gugustuhin nilang makulong na buo ang kanilang katawan. Pumuti ang kalusugan ni Maisie pagkatapos ng ilang araw ng paggamot. Wala na siyang masyadong maalala sa mga nangyari noong araw na iyon maliban sa malabong alaala na nasaktan ng isang tao. Nang pumasok ang doktor para tingnan siya, tinanong niya, Miss Vanderbilt, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Salamat, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Nang makitang malinaw ang kanyang pakikipag-usap, gamaan ang loob ng doktor. Dapat kang matuwa na hindi ka nakakuha ng isang malaking dosis, o hindi ito magiging kasing simple ng pagpunta sa ospital. Kailangang ipadala siya sa rehab. Mas malala pa iyon kaysa sa dinanas niya nitong mga nakaraang araw. Tumangala si Maisie, Doktor, maaari ko bang malaman kung ano ang na-inject sa akin? Ito ay isang hallucinogen na tinatawag na dupan. Ito ay para sa medikal na pananaliksik, isang gamot na nagdudulot ng mga guni-guni. Sa una ay tatanggihan ito ng ating mga katawan. Ang mga may banayad na pagtanggi ay hindi magkakaroon ng masamang guni-guni. Gayunpaman, ang mga may malubhang pagtanggi tulad mo ay nawalan ng malay. Napaka-addictive nito at mahirap makabawi mula rito, paliwanag ng doktor. Pinagdikit ni Maisie ang kanyang mga labi. Ang dami niyang nahulaan nang may sinabi ang lalaki tungkol sa addiction. Sinuri ng doktor ang resulta ng kanyang pagsusuri sa dugo at tinanong, nga pala, kakaiba talaga ang dugo mo. Nakainom ka na ba ng gamot bago ito? Nagulat si Maisie, may higit pa sa hallucinogen. Ang doktor ay problemado. Oo, pero mabilis kang gumaling. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, aabutin ng humigit kumulang 1 linggo upang maalis ito sa iyong sistema, ngunit ang hallucinogen na ito ay tila halos ganap na nawala. Gising ka na pala, Miss Vanderbilt. Pumasok si Quincy, pinutol ang doktor. Kabanata 189. Biglang may naalala si Maisie nang makita niya si Quincy at nagtanong, nasaan si Nolan? Pumalik siya para magpalit ng damit. Pinapante niya ako. Napangiti si Quincy. Ayaw niya sigurong mabahira ng dugo ang shirt niya. Quincy, kinagat ko ba si Nolan? Tanong ni Maisie. Naalala niya na may nakagat siya, at akala niya narinig niya ang boses ni Nolan. Napangiti si Quincy. Naalala mo, nagbaba ng tingin si Maisie. Totoo nga. Nagpatuloy siya sa pagtatanong, alam ba ng mga bata na nasa ospital ako? Ilang araw na siyang hindi umuwi. Ano kaya ang iisipin ng mga bata? Sagot ni Quincy, hindi ka stable nitong mga nakaraang araw. Pinagtakpan ito ni Nolan dahil ayaw niyang mag-alala sila. Tumanggaw si Maisie. Ito ay totoo. Kung si Waylon at ang iba pa ay pumunta sa kanya dito at nasugatan niya sila, kakilakilabot ang mararamdaman ni Maisie. At ang aking ama, mabuti naman ang iyong ama. Pumasok si Nolan. Umalis ang doktor at si Quincy, binigyan sila ng oras na mapag-isa. Umupo siya sa tabi ng kama. Mukhang pagod ang gwapo niyang mukha, pero hindi siya naabala. Natulala lang siya. Nang tumagilid si Maisie, hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig. Nagulat siya nang biglang uminit. Pinag-alala mo talaga ako. Please don't do anything alone.
If anything happen in the future, promise me. Inamin ni Nolan na nawala ang pagkakalma niya nang makita siyang nagwawala. Iyon ay isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Pakiramdam niya, kapag kumalas lang siya sa pagkakahawak niya, mawawala na ang babae. Ano ang dapat niyang gawin sa kanya? Nolan. Dapat tingin si Nolan sa kanya. Diretso ang tingin ni Maisie sa kanya. Maghubad ka. Tumigil si Nolan, puno ng pag-uusisa ang malalim niyang mga mata, ngunit walang magawa siyang ngumiti. Hindi ako magpapabuli sa pasyente. Hindi siya pinansin ni Maisie at sinimulang habarin ang kanyang custom-made suit. Iniisip ni Nolan kung nagsisimula na bang kumilos ang babaeng ito, ngunit dapat ba siyang makipaglaro? Hindi nag-iisip si Maisie. Hinubad niya ang botones ng shirt nito at itinulak ang kanang balikat ng shirt. Purplish red ang bite mark, isang malaking patch nito. Bigla siyang tinulak ni Nolan sa kama. Natigilan si Maisie. Papalapit na ang kalahating hubad na lalaking ito na may pinakamagandang mukha, ngunit ang pang-aakit na ito ay naging blanko sa kanyang isip. Dahan-daang dumampi ang mga labi ni Nolan sa labi niya, mas banayad kaysa karaniwan. Nagsimula siya sa mga pecs bago pumasok lahat. Hindi siya itinulak ni Maisie habang nakahawak ang mga kamay nito pababa. Pinuksan ang pinto. Nabalik si Maisie sa realidad at itinulak si Nolan, na nasa ibabaw niya. Si Mr. Goldman Sr., na nakatayo sa pintuan ay mukhang gulat na gulat. Bastos ka, hindi pa nakakalabas ng ospital si Z, at hindi mo na rin mapigilan ang sarili mo. Natigilan si Nolan. Umupo si Maisie at awkward na nagpaliwanag. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi kami. Pagaling ka pa lang, huwag kang papayag sa lalaking ito. Ingatan mo ang sarili mo. Pinutol siya ni Mr. Goldman Sr., nang may magiliw na payo. Papa, sa tingin mo ay gagawin ko. Ibalik mo ang iyong damit bago ka magsalita. Muling natahimik si Nolan. Kabanata 190, sa Vanderbilt Mansion. Isang malinaw at malakas na sampal ang bumagsak sa mukha ni Layla na ikinagulat niya. Nang malaman ni Stephen na si Layla ang nasa likod ng pagdukot kay Maisie, nanginginig siya sa galit habang bumubulyaw, nakakakilabot na babae. Hindi ko kailanman tinatrato ng masama ang alinman sa inyo nitong mga taon, ngunit ikaw. Paano mo nagawa ito kay Maisie habang humihinga pa ako? Nanginginig ang kamay ni Layla sa pisngi. Hindi niya inaasahan na mabibigo ang plano nila ni Nelson. Ang lahat ng ito ay dahil kay Nolan. Walang punto para ipaliwanag ni Layla ang sarili, ngunit napagtanto niyang galit na galit si Stephen. Makinig ka sa akin, mahal. Ano pa ang sasabihin mo? Si Stephen ay lubos na nadismaya sa kanya. Lagi kong iniisip na taos-puso kang mabait kay Maisie, na ikaw ay isang mabuting madrasta. Ngunit ngayon alam ko na, ako ay naging masyadong walang muwang. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ayaw tanggapin ni Maisie ang mag-inang duho na ito. Napakalupit nilang mga babae, ngunit siya. Pinaalis niya si Maisie dahil sa kanila. Siya ang halos sanhi ng katapusan ng kanyang anak. Hinampis ni Stephen ang divorce papers sa desk. Gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon, ngunit hindi na kailangan para sa ngayon. Ikaw, gusto mo ng divorce. Sa pagtingin sa mga papeles ng diborsyo, nawala ang kanyang katinoan. Oo, gusto ko ng diborsyo, sabi ni Stephen ng buong sinseridad. Wala na siyang pakialam sa mga taon na pinagsahan nila. Nakapagdesisyon na siya. Kumapang si Layla sa kanyang mga paa at kumapit. Stephen, pakiusap huwag mong gawin sa akin ito. Matagal na akong nasa tabi mo at binigyan ka ng isang anak. Hindi mo ito magagawa sa akin. Huminto si Stephen. Tinawag siyang Steven ni Layla, na nagpabalik sa kanya noong una silang nagkita. Si Layla ay isang dalisay at magiliw na babae noong panahong iyon, ngunit ngayon ay tila ang lahat ay isang balat kayo lang. Nang makitang sumagot siya, nagpatuloy siya. Steph, alam ko ang ginawa ko. Ginawa ko lang ito dahil nasisiraan na ako ng bait, pero hindi ko naisip na ilagay sa panganib si Maisie. Gusto ko lang siyang takutin. Para kay Willow ang lahat. I only have Willow. And all these years, binansagan siyang anak sa labas ng kasal. Sa tingin mo maganda ba ang pakiramdam ko tungkol doon? Mahal na mahal niya si Mr. Goldman at nanatili siyang kasama nito sa loob ng 6 na taon, ngunit itinulak siya sa isang tabi dahil kay Maisie. Oo, mas maganda ang pangalan ni Maisie, at siya ay may kakayahan at matalino. Minsan hinihiling ko na ang aking anak ay katulad niya. Pero wala bang ginawa si Maisie para saktan ang anak ko? Sa tingin mo, paano nakuha ni Willie ang mga disenyong iyon?
Ang lahat ay dahil sa pakikipagsabuatan ni Z sa Freddy na yon. Anong kasalanan ni Willie? Nagreklamo si Layla sa ngalan ng kanyang anak. Huminga ng malalim si Stephen at tumingin sa kanya. Noong ikaw at si Willie ay nag-frame sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan, naisip mo bang babalik ito sa iyo ngayon? Nagkamali ako sa anak ko all these years dahil minahal ko ng sobra si Willie. Pero si Z, she never got the love she deserved from me. Habang sinisisi niya ako, may ginawa ba siya sa inyong dalawa? Nakatitig si Stephen sa kanya, nag-square ang kanyang panga. Kung hindi lang ako nagkamali sa iyo, hindi na kita iniuwi. Hindi ko ginustong si Willie ang maging anak sa labas ng kasal. Pero patas ba ang ginawa ko kay Maisie? It wasn't fair, but in the end, mas pinili mo pa rin siyang saktan.